Nakatakot na lihim ng nanay ko ang isinisiwalat sa isang gabi ng alak. Hello, ako si Ligaya, 18 anyos, isang estudyante sa kolehiyo sa bayan ng Lipa, Batangas. Lumaki ako sa isang simpleng tahanan kasama ang aking ina, si Aling Marikit, isang magandang babae na palaging naging inspirasyon ko. Mula pagkabata, palagi kong hinahangaan ang kanyang ganda at ang paraan ng kanyang paglakad, parang prinsesa sa isang munting kaharian. Ngunit sa isang gabi na hindi ko malilimutan, nagbago ang lahat ng ang isang lihim na itinago niya ng matagal ay biglang sumabog sa harap ko, nagdulot ng unos sa aming relasyon. Isang ordinaryong araw iyon nang ako ay nakauwi ng maaga mula sa klase. Ang bahay namin, na karaniwang tahimik tuwing gabi, ay may kakaibang amoy ng alak at may mga sapatos ni inay na nakahando sa isa pasilyo, isang bagay na hindi ko inaasahan. Nang tanungin ko siya, malumanay niyang sinabi, "Ligaya, anak, may malungkot akong balita." Hindi ko maintindihan agad, pero nang sinabi niyang naalis siya sa trabaho, parang bumagsak ang mundo ko. Lagi kong iniisip na matyaga at mapagkakatiwalaan siya sa kanyang pinapasukan. Kaya nang marinig ko ang dahilan, pinalitan siya ng isang babae ng amo niya, naramdaman ko ang sakit na hindi ko may larawan. Habang pinagmamasdan ko siya na maihawak na baso ng alak, unti-unting lumalabas ang mga saloobin niya, ang lungkot, ang pangulila, at ang takot na mag-isa. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan, pero sinabi ko sa sarili ko na hindi ko siya pababayaan. Sa kabila ng lahat, naniniwala ako na makakabangon siya muli. Ngunit sa gabing iyon, nang mag-umpisa kaming mag-usap ng mas malalim, may naramdaman akong kakaiba sa pagitan namin. Hindi ko ito maintindihan, pero ang bawat titig niya at ang bawat haplos ng kanyang buhok sa aking mukha ay nagdudulot ng kuryente sa aking katawan, isang damdamin na matagal kong itinago sa puso. Ngunit ngayon ay unti-unting sumisilip sa liwanag ng buwan. Alam kong ito ang simula ng isang kwento na hindi ko inaasahan, isang kwento na magbabago sa lahat ng aking paniniwala tungkol sa pagmamahal, pamilya, at ang mga hangganan na dapat ay hindi dapat tawirin. Handa ka na bang marinig ang lahat ng ito? Sapagkat ito ay isang paglalakbay na puno ng pag-ibig, lihim, at pagtataksil na magpapabago sa aming buhay mag-ina magpakailanman. Ang araw na iyon ay nagsimula ng may pag-asa, ngunit ang bawat sandali ay may dalang bigat na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos kong makipag-usap kay inay tungkol sa kanyang pagkawala sa trabaho, ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata, hindi lang dahil sa pagkakawala ng trabaho, kundi dahil sa kawalan ng suporta mula sa tatay ko, si Mang Lito, na matagal na niyang iniwan namin nang ako ay bata pa. Hello ulit, ako si Ligaya, 18 anyos, estudyante sa Lipa City. Sa simpleng tahanan namin, palaging pinipilit ni inay na maging malakas, ngunit sa araw na iyon, nakita ko ang pagkasira ng kanyang loob. Naka-sleeveless na blouse siya, kulay rosas na medyo faded na, at suot ang lumanyang palda na halos abot tuhod. Ang buhok niya, karaniwan niyang itinatali ng maayos, ay medyo magulo na parang sumasalamin sa agos ng kanyang damdamin. Ang halimuyak ng kanyang pabango ay maihalong amoy ng alak, isang bagay na dati ay bihira kong makita sa kanya. Habang naglalakad ako papasok ng bahay, napansin ko ang mga sapatos niya na hindi nakaayos sa pasilyo, parang sinasabi ng mga ito na may di masayang nangyari. Umupo siya sa kusina, hawak ang baso ng alak na kalahating puno pa. Hindi niya ako pinansin agad, tila nalulunod sa mga iniisip. Tinangkang humiti, ngunit ang mga mata niya ay puno ng luha. Nang tinanong ko siya, sinabi niyang natanggal siya sa trabaho dahil sa hindi siya nakakatugon sa mga inaasahan. Alam kong kasinungalingan iyon, alam kong may ibang dahilan, ang bagong babaeng malapit sa amo niya. Nang marinig ko iyon, naalala ko ang mga gabing nag-iisa siya sa bahay, umiiyak sa dilim, at hindi niya ako pinapansin dahil ayaw niyang makita ko ang kanyang kahinaan. Ngunit sa araw na iyon, hinayaan kong makita niya iyon, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang panghihina. Sinabi ko sa kanya, "Ina, hindi ka nag-iisa. Andito ako. Hahanapin natin ang paraan." Ngunit habang nagsasalita, may kakaibang hilahilang damdamin na sumilip sa puso ko. Hindi lamang dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang lihim na matagal ko nang itinatago. Habang nag-uusap kami, napansin kong unti-unting lumalapit siya sa akin, hawak ang aking kamay ng mailambing na dati bihira kong maramdaman. Ang init ng kanyang balat ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa aking katawan. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero sa sandaling iyon, tila naglaho ang distansya sa pagitan namin.
Ang loob ko ay nag-aalab ng damdaming matagal nang nakatago, isang lihim na matagal kong pinangarap, ngunit hindi ko inakalang mangyayari. Sa loob ng bahay namin sa Lipa, sa simpleng kusina kung saan nagkakasiyahan kami dati, ngayon ay nag-umpisa ang isang bagong yugto ng aming buhay, isang yugto na puno ng takot, pagkalito, at isang lihim na maaaring magwasak o magpatibay sa amin bilang mag-ina. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ang gabing iyon, ngunit handa akong harapin ang lahat, anuman ang mangyari. At sa likod ng mga tanong at pag-aalinlangan, isang bagay ang sigurado ako, ang aming buhay ay hindi na magiging ganoon kagaya ng dati. Alam kong may mabigat na bumabalot sa aming tahanan ng gabing iyon sa aming maliit na bahay sa Barangay Poblasyon, Lipa. Si Inay, si Aling Marikit, na palaging matatag sa harap ng problema, ay tila nagiging mahina sa aking harapan. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan ang bigat ng kanyang iniisip, hanggang sa unti-unting bumukas ang pintuan ng isang lihim na matagal niyang itinatago. Hello ulit, ako si Ligaya, 18 anyos, estudyante sa kolehiyo dito sa Lipa. Naalala ko ang mga araw bago ang nangyari, ang mga simpleng itiniinay, ang kanyang mga kwento tungkol sa trabaho, at ang kanyang mga pangarap para sa akin. Ngunit sa likod ng mga iyon, may mga gabing tahimik siya, malungkot, at tila may dinadala siyang mabigat na pasanin. Sa gabing iyon, matapos ang aming maikling hapunan na halos walang laman ang mga salita, napansin ko na ang kanyang mga mata ay naglilihim ng isang kwento. Habang nakaupo siya sa sofa na may lumang cover na kulay asul, suot ang puting blusa na bahagyang kumikislap sa ilalim ng ilaw, at ang kanyang mahabang buhok na nakasabit sa isang simpleng sintas, unti-unti niyang ibinukas ang kanyang puso. Hindi siya masyadong nakatingin sa akin, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sinabi niya, Ligaya, may mga bagay na hindi ko nasabi sa iyo noon dahil ayokong masaktan ka. Pero ngayon, kailangan mong malaman. Sa mga salitang iyon, may halong pangamba at lungkot. Hindi ko maintindihan kung ano iyon, kaya't pinilit kong manatiling kalmado, kahit na ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Inilabas niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng mesa. Sa loob nito, may mga litrato at mga sulat na tila mga alaala ng isang nakaraang buhay, mga larawan ng isang lalaking may ngiting mapang-akit at mga sulat na puno ng pagmamahal, ngunit may mga bahaging naglilihim ng sakit at pagtataksil. Siya ang tatay mo, sabi ni Inay, ngunit hindi siya palaging nandito. Iniwan niya tayo nang ako'y 3 taong gulang pa lang. Doon ko unang naramdaman ang pait ng katotohanan. Ang lalaking tinawag kong ama ay isang ulirat na alaala lamang sa aking buhay. Ngunit higit pa rito, ang kwento ni Inay ay puno ng mga sugat na hindi nakikita ng iba. Sinabi niya na matagal na siyang nag-iisa, na ang kanyang mga pangarap ay unti-unting nawala dahil sa mga taong nagtaksil sa kanya. Habang nakikinig ako, unti-unting bumalik ang mga alaala ng mga gabing nag-iisa kami ni Inay, na siya lang ang aking sandigan. Ngunit may isang bagay na nanatili sa aking isipan, isang lihim na tila nakatago sa ilalim ng kanyang mga salita, isang lihim na unti-unting sumisingit sa aming relasyon. Hindi ko mawari kung anong mangyayari sa amin pagkatapos nito, ngunit naramdaman ko na ang hangganan na dati malinaw ay nagiging malabo na. Ang aming pagitan ay unti-unting nagiging isang lugar ng pagkakabigo at pagkalito, na puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ang gabing iyon ay nagsilbing simula ng isang masalimuot na paglalakbay, isang paglalakbay na maghahatid sa amin sa mga lugar na hindi namin inaasahan at magbubukas ng mga pinto ng damdamin na matagal naming itinago. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili akong matatag, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. At sa likod ng bawat salita at luha ni Inay, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang damdamin na higit pa sa pagmamahal na inaakala kong alam ko. Kahit hindi ko pa ito lubusang naunawaan, alam kong ito ang simula ng isang kwento na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang unti-unti kong naunawaan ang bigat ng mga lihim na matagal nang itinago ni Inay. Sa maliit naming sala sa Lipa, habang nakaupo siya sa lumang sopa na may kumot na kulay lila, at suot ang kanyang paboritong pulang blusa na bahagyang sumisilip ang balikat, naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Isang tensyon na hindi ko inakala na mararanasan namin mag-ina. Ako si Ligaya, 18 anyos, isang kolehiyala na palaging naniniwala sa katotohanan at katapatan. Ngunit sa gabing iyon, ang mga bagay na inilabas ni Inay ay nagpatigil sa aking mga salita. Habang naglalakad siya papalapit, ang kanyang mga mata ay naglilihim ng kalungkutan,
ngunit may kakaibang tapang na nagpapahiwatig na handa siyang harapin ang kahit anong mangyari. Nang maupo siya sa tabi ko, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko, isang galaw na dati ay puno ng lambing, ngunit ngayon ay maihalong pangamba. Ligaya, ang kanyang tinig ay nanginginig, may mga bagay akong kailangang sabihin sa'yo, mga bagay na matagal ko nang itinatago dahil ayokong masaktan ka. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon, kaya't pinilit kong manatiling kalmado. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa kanyang kwento, unti-unti kong naramdaman ang alon ng emosyon na bumabalot sa akin, kalituhan, takot, at isang lihim na matagal ko nang ninanais matuklasan. Sinabi niya na noong bata pa ako, may mga gabi na hindi siya makatulog dahil sa pangulila at takot. Na ang aming ama ay hindi lamang isang anino sa aming buhay, kundi isang taong nagdulot ng sakit at paghihirap. Ngunit higit sa lahat, inamin niya na sa kabila ng lahat, siya ay nag-iisa, isang ina na nagmamahal ng buong puso, ngunit may mga lihim na nagpapahirap sa kanya. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na dahan-dahang humawak sa akin, isang pag-ibig na higit pa sa simpleng pagkalinga. Ngunit sa kabila ng init ng kanyang haplos, may kakaibang lamig na pumapasok sa aking puso, isang damdaming hindi ko maintindihan. Sa sandaling iyon, naisip ko na ang aming relasyon ay nagsisimula ng magbago. Ang mga hangganan na dati malinaw ay nagiging malabo, at ang mga damdamin na tinatago namin ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ang gabing iyon, ngunit alam kong ito ang simula ng isang paglalakbay na puno ng pagmamahal, sakit at mga lihim. Napagtanto ko na sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, may isang bagay na nananatili, ang aming pagmamahal bilang mag-ina. Ngunit sa likod ng pagmamahal na iyon, may mga tanong na kailangang sagutin at mga lihim na kailangang harapin. At sa gabing iyon, nagsimula ang lahat. Hindi ko akalain na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang pagbabago sa amin ni inay na hinding-hindi ko malilimutan. Habang nakaupo kami sa lumang sala ng aming bahay sa Barangay Poblasyon, Lipa, ang mga alon ng damdamin ay tila bumalot sa aming paligid, isang halo ng pagkalito, pangamba, at kakaibang init na hindi ko maintindihan. Ako si Ligaya, 18 anyos, isang simpleng dalaga na lumaki sa isang tahanang puno ng pagmamahal at mga lihim. Sa pagkakataong iyon, suot ko ang aking paboritong puting blouse at maong na shorts, habang si inay ay nakasuot ng simpleng itim na palda at kulay dilaw na blusa na bahagyang nakabukas ang kwelyo, na nagbigay ng kakaibang ganda sa kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay malambot at nakatali ng maluwag, na para bang sumisimbolo sa kanyang pagbubukas ng puso. Habang nag-uusap kami, unti-unting lumalalim ang aming mga pagtingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at lungkot, ngunit may halong pag-asa. Ligaya, mahinang bulong niya, may mga bagay na kailangang matuklasan, at mga hangganan na kailangang talunin. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito, pero nandito tayo ngayon. Hindi ko maintindihan ang bigat ng kanyang mga salita, ngunit ramdam ko na ang aming relasyon ay unti-unting nagbabago, parang isang apoy na dahan-dahang naglalagablab sa loob ng aming mga puso. Hindi ko maalis sa aking isipan ang mga sandaling hawak niya ang aking mga kamay, ang banayad niyang mga haplos sa aking buhok, at ang init ng kanyang mga titik. Nanatili kaming tahimik, nakatingin sa isa't isa, habang ang hangin sa paligid ay napuno ng mga hindi nasabi. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, ngunit may halong lambing at pangunawa na tila nagsasabi na kahit ano paman ang mangyari, hindi kami mag-iisa. Ngunit ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa mga lihim at damdamin. Ito rin ay tungkol sa mga pangakong magtataguyod sa amin sa kabila ng lahat ng unos. Sa aming munting tahanan sa Lipa, sa ilalim ng mahina ngunit mainit na ilaw, nagsimula ang isang kwento ng pag-ibig na hindi inaasahan, isang paglalakbay na magdadala sa amin sa mga sulok ng puso na hindi pa namin nararating. Sa harap ng mga pangyayari, naramdaman ko na ang bawat desisyon ay may dalang bigat, ngunit handa akong harapin ito para kay inay, para sa aming dalawa. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod na mga araw, ngunit isang bagay ang sigurado, ang gabing iyon ay magsisilbing simula ng isang kwento na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko maiwasang mapaisip ng malalim pagkatapos ng gabing iyon, isang gabing nagdulot ng maraming tanong sa aking isipan at nagbukas ng pintuan sa mga damdaming matagal ko nang itinago. Sa simpleng bahay namin sa Lipa, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ko ang mga bituin sa langit, sabay tanong sa sarili, paano nangyari ito? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ako si Ligaya,
18 anyos, isang estudyante na palaging naniniwala sa tama at mali, ngunit ngayon ay nalilito sa mga nangyayari sa pagitan namin ng aking ina. Hindi ko inasahan na ang taong pinakamalapit sa akin ay magiging dahilan ng ganitong kalituhan sa puso ko. Ang mga salitang binitiwan namin noong gabing iyon ay nag-iwan ng bakas, isang bakas na matagal ko nang ikinubli sa puso. Habang iniisip ko ang lahat, napagtanto ko na ang mga pangyayaring iyon ay hindi isang simpleng pagkakamali o isang pansamantalang pagkukulang. Ito ay isang bagay na maaaring magbago sa aming relasyon magpakailanman. Nasa kabila ng lahat ng pagmamahal na nararamdaman ko para kay inay, may mga hangganan na hindi dapat tawirin. Naisip ko rin kung paano sana ito naiwasan. Kung sana may mga sandali na mas naging bukas kami sa isa't isa, kung sana naipahayag niya ang kanyang mga saloobin ng mas maaga. Ngunit ang mga sana ay hindi na mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay kung paano namin haharapin ang katotohanan ito, ang isang lihim na sumabog sa aming tahimik na mundo. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman ko rin ang isang kakaibang kalakasan sa loob ko. Isang lakas na nagsasabing hindi kami dapat magpadala sa takot at hiya. Na kahit gaano man kabigat ang aming dinadala, kaya naming harapin ito ng magkasama. Ngunit ang tanong pa rin ay nananatili, paano? Habang pinagmamasdan ko ang mga anino sa dilim ng gabi, naisip ko kung paano babalikan ang mga sandali bago ito nangyari. Ang mga araw na puno ng ngiti, ang mga hapong magkasama kaming nagkakape sa kusina, ang mga gabing magkasama kaming nanonood ng telebisyon. Lahat ng iyon ay parang mga alaala na unti-unting nagiging malabo. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw, ang aming relasyon ay hindi na magiging ganoon kagaya ng dati. At habang iniisip ko ito, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan, paano kung ito ang simula ng isang bagong yugto? Isang yugto na puno ng mga pagsubok at mga lihim na kailangang harapin? Sa gabing iyon, habang ang hangin ay humahaplos sa aking mukha, alam ko na ang buhay namin ni inay ay nasa bingit ng pagbabago. At kahit na puno ito ng takot at pag-aalinlangan, handa akong harapin ang anumang darating, para sa kanya, para sa amin. Ngunit natatakot din akong malaman kung ano ang magiging wakas ng lahat ng ito. Hindi ko inasahan na ang mga pangyayaring iyon ay magdadala ng isang napakalaking pagbabago sa aming buhay ni inay, isang pagbabago na tila isang lihim na nagtatago sa dilim ng gabi, handang sumabog sa pinakamatinding sandali. Isang gabi, ilang araw matapos ang aming matinding pag-uusap, nangyari ang isang bagay na tuluyang bumaliktad sa lahat ng aking mga paniniwala. Ako si Ligaya, 18 anyos, estudyante sa Lipa, na ngayon nalulunod sa mga emosyon na hindi ko maintindihan. Sa gabing iyon, habang mag-isa kami ni inay sa bahay, napansin kong may kakaibang galaw siya, isang halong kaba at pag-aatubili na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Suot niya ang kanyang paboritong navy blue na damit, na bahagyang humahawi sa kanyang mga balikat, habang ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng takot at pag-asa. Bigla niyang hinawakan ang aking kamay, at sa isang sandali na tila napahinto ang oras, sinabi niya ng malumanay, Ligaya, may isang bagay akong kailangang sabihin, at sana'y maintindihan mo. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, kaya tumahimik lang ako, pinipiling maging kalmado sa kabila ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Ngunit bago niya mabigyang linaw ang kanyang sasabihin, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon sa hangin, isang tensyon na nagdudulot ng kakaibang init sa paligid namin. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, ang mga salitang gusto niyang sabihin ay napalitan ng mga kilos, isang mahina ngunit matatag na paglapit niya sa akin. Ang mundo ko ay tila nag-iba sa isang iglap. Ang mga hangganan na matagal kong inisip na hindi dapat tawirin ay tila unti-unting naglalaho. Ang init ng kanyang katawan sa aking tabi, ang halimuyak ng kanyang pabango na maihalong alak, at ang mahina niyang paghinga ay nagdulot ng isang kakaibang damdamin na hindi ko pa nararanasan. Sa loob ng bahay namin sa Lipa, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagsimula ang isang lihim na nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo, isang mundo na puno ng pagkalito, pangamba, ngunit higit sa lahat, ng isang kakaibang pag-ibig na hindi ko inaasahan. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari, ngunit sa gabing iyon, ang lahat ng aking mga pangarap at takot ay nagtagpo. Ang hangganan sa pagitan namin ni inay ay unti-unting nawala, at ang aming mga puso ay nagtagpo sa isang paraan na hindi ko inakala. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang tanong ang nananatili sa aking isipan, ano ang magiging kahihinatnan ng aming lihim?
Paano namin haharapin ang mundong puno ng paghusga at pangamba? Ngunit higit sa lahat, paano namin pipiliing panatilihin ang pagmamahal sa kabila ng lahat ng ito? Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, isang gabi na para bang tumigil ang mundo sa pag-ikot, at ang lahat ng aking mga pangarap, takot, at pag-aalinlangan ay nagtagpo sa iisang sandali. Sa maliit naming bahay sa Lipa, habang nakatitig kami ni inay na magkayakap, unti-unting nabuksan ang pinto ng isang lihim na matagal na naming itinago. Ako si Ligaya, 18 anyos, estudyante sa kolehiyo, na ngayon nahaharap sa isang realidad na hindi ko inakala. Ang amoy ng pabango ni inay, na maihalong tamis at alak, ay bumalot sa paligid habang ang mga kamay niya ay dahan-dahang humahaplos sa aking likuran, isang haplos na punong-puno ng init at pag-aalaga, ngunit maihalong kaba. Sa bawat paglapit niya, naramdaman ko ang mga emosyon na matagal kong tinatago, pagmamahal, pagnanasa, at isang hindi maipaliwanag na pangungulila. Ang mga hangganan na matagal kong inisip na hindi dapat tawirin ay unti-unting naglalaho, at ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng pag-ibig at takot. Habang naglalakad kami patungo sa kanyang silid, ang bawat hakbang ay puno ng tensyon. Ang malambing na titig niya, ang banayad ng ngiti na naglilihim sa kanyang mga mata, at ang init ng kanyang katawan ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa aking balat. Hindi ko maintindihan kung paano kami napunta sa ganitong kalagayan, ngunit alam kong hindi ko na ito kayang pigilan. Pagpasok namin sa kanyang kwarto, ang ilaw ay mahina, at ang mga anino ng gabi ay naglalaro sa mga pader. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang damdamin na hindi ko pa nararanasan. Sa bawat salita na kanyang binibitawan, sa bawat haplos na kanyang ibinibigay, naramdaman ko ang isang paglalakbay na puno ng pag-asa, takot at pagmamahal. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili sa aking puso, ano ang magiging kinabukasan namin? Paano namin haharapin ang mga hamon na darating? At higit sa lahat, paano namin panatilihin ang aming pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok at panghusga ng mundo? Ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa mga lihim at damdamin. Ito ay isang simula ng isang kwento na magbabago sa amin magpakailanman. Ngunit habang ang mga sandali ay lumilipas, ang aming mga puso ay patuloy na naghahanap ng sagot sa mga tanong na nagpapakaba sa amin. Sa maliit na kwarto sa Lipa, sa ilalim ng mahina ngunit mainit na ilaw, nagsimula ang isang paglalakbay na puno ng mga lihim, pangarap at pag-ibig. Isang paglalakbay na hindi namin alam kung saan hahantong. Ngunit handa kaming harapin ng magkasama. Hindi ko maipaliwanag ang tindi ng damdamin na bumalot sa amin ni inay sa gabing iyon. Parang isang apoy na walang humpay na naglalagablab sa loob ng aming mga puso, isang apoy na parehong nagbibigay lakas at naglalason sa amin. Sa maliit na silid namin sa Lipa, habang ang mga hangin ng gabi ay humahaplos sa aming balat, naramdaman ko ang bawat tibok ng puso niya, na tila sumasabay sa aking sariling pintig. Ako si Ligaya, 18 anyos, isang dalagang dumaan sa isang paglalakbay ng pagkalito, pag-ibig at lihim. Sa bawat sandaling kami ay magkadikit, ang bawat halik niya ay parang apoy na pumapasok sa aking kaluluwa, isang halik na puno ng pangako, ngunit may kasamang takot at pangamba. Ang kanyang mga kamay, na dati nag-aaruga lamang, ay ngayon nagiging mga pintuan ng isang mundo na hindi ko inaasahan. Habang ang kanyang mga mata ay naglilihim ng kahinaan at lakas, naramdaman ko ang isang kakaibang pagsabog sa loob ko, isang pagsabog ng damdamin na hindi ko kayang pigilan. Ang aming mga katawan ay nagtagpo sa isang sayaw ng pagnanasa at pag-ibig, isang sayaw na puno ng mga lihim na matagal nang itinago. Ngunit sa kabila ng init ng aming pagsasama, naroon din ang malamig na katotohanan, ang takot sa hinaharap, ang pangamba sa mga mata ng mundo, at ang bigat ng aming mga desisyon. Alam ko na bawat sandali ay may dalang panganib, ngunit hindi ko kayang itakwil ang damdaming ito na bumabalot sa amin. Sa bawat halik, sa bawat haplos, naramdaman ko ang isang paghihimagsik sa loob ko, isang paghihimagsik laban sa mga hangganan na matagal nang itinakda ng lipunan, ng pamilya, at ng sarili kong konsensya. Ang gabing iyon ay naging isang labanan ng puso at isipan, ng pag-ibig at takot, ng pagnanasa at pagsisisi. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng landas na ito, ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming buhay ay hindi na magiging ganoon kagaya ng dati. Ang lihim na aming pinagsaluhan ay naging isang apoy na nagliliyab sa madilim na gabi, isang apoy na maaaring magbigay liwanag o sumunog sa lahat ng aming pinangarap. At habang ang gabi ay nagtatapos,
ang aming mga puso ay patuloy na naghahanap ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa amin. Ano ang magiging kinabukasan namin? Paano namin haharapin ang mundong puno ng panghusga? At higit sa lahat, paano namin panatilihin ang pagmamahal sa kabila ng lahat ng ito? Sa gabing iyon, sa maliit na bahay sa Lipa, nagsimula ang isang kwento ng pag-ibig na puno ng mga pagsubok, lihim, at pag-asa, isang kwento na magbabago sa amin magpakailanman. Ang bawat sandali pagkatapos ng gabing iyon ay puno ng di mabilang na emosyon, pagkahilo, pagkalito, at isang matinding pagsisisi na unti-unting sumisira sa katahimikan ng aming mundo. Sa maliit na tahanan sa Lipa, ang mga pader na dati isaksi ng aming mga ngiti at tawa ay ngayon ay nagbabantang magdala ng mga lihim na hindi namin kayang itago. Ako si Ligaya, 18 anyos, isang dalagang nahulog sa isang bangin ng damdamin na hindi ko lubos na maunawaan. Sa bawat pagmulat ng aking mga mata, naramdaman ko ang bigat ng aming ginawa, isang lihim na dapat ay hindi naganap, ngunit ngayon ay bahagi na ng aming buhay. Ang mga alaala ng gabing iyon ay patuloy na bumabalik sa akin, parang isang panaginip na mahirap kalimutan. Si Inay, sa kanyang bagong puting damit na bahagyang kumikislap sa liwanag ng araw, ay tila nagbabago. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng sigla, ay ngayon may bahid ng lungkot at panghihinayang. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang matatag, isang ina na handang harapin ang anumang pagsubok para sa kanyang anak. Habang naglalakad kami sa mga makikintab na kalsada ng Lipa, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumasalubong sa amin. Ang bawat hakbang ay parang isang hakbang palayo sa dati naming mundo, isang mundo na puno ng kalinawan at katiwasayan. Ngayon, ang bawat hakbang ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Sa isang munting kapehan, habang kami ay nagkakape, nagtanong si Inay ng malumanay, "Ligaya, paano mo nararamdaman ang lahat ng ito? Paano natin haharapin ang bukas?" Hindi ko maibigay ang sagot na gusto niyang marinig. Ang tanging nasabi ko ay isang mahinang ngiti at isang lihim na pag-iyak sa loob. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nananatili, ang aming pagmamahal na kahit na puno ng kahinaan at takot, ay nananatiling matatag. Isang pagmamahal na handang harapin ang mundo, kahit na puno ito ng pagsubok at panghusga. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa langit, alam kong hindi ito ang katapusan. Ang aming kwento ay may susunod pang kabanata, isang kabanata na puno ng mga tanong, mga lihim, at mga pag-asa. At kahit na puno ito ng panganib, handa akong harapin ito para kay Inay, para sa amin. Sapagkat sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala ako na may pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng takot, lahat ng lihim, at lahat ng panghusga. At sa paglipas ng panahon, sana ay mahanap namin ang aming kapayapaan sa gitna ng unos na aming nilalakbay. Ngunit hanggang sa muli, ang aming lihim ay mananatiling isang apoy na naglalagablab sa dilim, naghihintay ng panibagong liwanag na magdadala ng pag-asa sa aming mga puso.